Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, pag-uusapan po natin si Price Corporation. Up na po tayo ng around 67%. Ano ang gagawin natin? Benta, hold, or trim? Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, Price Corporation or PPC. Ang paborito kong stock. Ito na yata ang pinaka-largest holdings ko po so far sa aking personal portfolio. Okay, I was patiently buying PPC po no the past 2.5 years yata. Kung hindi ako nagkakamali, 2.5 years no. At ang average price ko po dito ay around 5.45 pesos per share. And it took me, nung in-start ko yung channel na to, no, it took me a lot of videos or many weeks or a couple of months bago ko sinare yung PPC sa audience ko, no, na naging comfortable ako na i-share nung na-realize ko na yung my audience are smart people and they don't blindly buy, no, dahil lang recommend ni Kalbo. Alright. At ang average price nga po natin is 5.45 at today nakita ko po no ang price ni PPC umakyat na po ng 9.10. May momentum po siya. No? Of course, syempre, nakikita po natin na ano rin ito, na magko-correct ng konti ito. Ganun naman yung stock. No? Minsan, magpo-pullback ng konti bago arangkada. Hindi natin alam anong mangyayari sa short term. No? So, 67 up na po tayo. Kaya nga po yun ang tanong. No? Ano ba gagawin natin? Kasi di naman natin alam anong mangyayari sa stock. No? Hold ba? Trim? No? Profit is a profit ba? Ayan, tingnan nga natin. Sagutin natin. Pero una sa lahat, pag-usapan natin bakit ko binili. Okay, no? Kasi binili ko po ito, no? Kasi nga po, dahil nga po, nakikita ko po, no, na yung itong CPPC po talaga, no, ay palaki ng palaki po ang market share po niya. Nag-umpisa po siya na maliit lang. Ngayon po, 15% na po ang market share nila sa LPG, no? At nag-umpisa na po sila at humble beginning noong 2007, 3%. At imagine that, no? In just 17 years, no? Sa mundo ng business, maiksing panahon lang po yun. Pero nag-climb po sila from 3%, patiently growing and grinding. At ngayon po, nasa 15% na po ang kanilang market share. So may momentum po tayong nakikita at umaagaw ng market share. Yan ang gustong-gusto po natin sa isang stock po, no? Hindi lang po sapat na nakikita natin nag-grow yung revenue, nag-grow yung income. Kailangan po maganda yung supported din na kumakain siya ng market share. Kasi minsan, okay, nag-grow ka nga, nag-grow yung income mo, nag-grow yung revenues mo. Pero baka naman behind the scenes, no, you are losing market share, no? So ito po, stars are aligned. Parang ganun, nagiging aligned po siya dito po kay PPC na nag-grow yung kanilang sales, nag-grow yung kanilang income, at nag-grow ang kanilang market share. So may harmony po ang lahat ng bagay. May momentum po ang kanilang pagkain ng market share at mahirap pong gawin po yan. Sa mga may experience po sa business, ang hirap pong kumain ng market share. Lalo na po kung national level na po ang pinag-uusapan po natin, no? Ayan. At yun nga po, nag-expand sila sa Luzon. Medyo bago lang sila sa Luzon. Nag-start sila noong 2014, no? At lately, nagiging mas aggressive po sila sa kanilang expansion sa Luzon. At hindi pa rin po sila humihinto, no? 2024, marami silang plano na growth pa rin, no? Dito may mga plans and project pa sila, no? Na ito pong plans and project na to na gagawin nila 2024, baka 2025 pa and onwards po natin mararamdaman itong mga pinaggagawa po nilang ito, no? Ayan. At nung nga po nakita ko po yung balita, no, noong October 22, natuwa po ako dito. Actually, di na po tayo nagulat po dito sa ganito. Yung kasi ang maganda po, no, pag nakita nyo naman maganda po yung negosyo, maganda yung management, okay naman po yung management, at nakikita natin yung lahat ng signs nandoon naman. At yun, minsan ang nangyayari na lang po sa atin, no, we are just waiting for good news to happen. While the rest of the market, no, ay nagre-react sa mga news na ganito, tayo pong investor, no, na ina-analyze po natin yung financials, no, at nakita natin, sinusundan natin yung negosyo. Alam natin na may mga magagandang balita na mangyayari, hindi lang natin alam kung kailan at hindi natin alam kung gaano kaganda. At syempre, malaking blessing po ito na 40% ang ginrow po nila
this year for the first 9 months. And again, no, sinasabi ko po kanina, no, may mga plano pa po sila na mag-expand at marami pa silang ginagawa mga projects. So very, very good po, no? And ito po, sa akin lang po ito. If you will just forget, no, about the price action, kung kakalimutan nyo po yung chart, kung kakalimutan nyo po yung presyo niya ngayon na 9 pesos na po siya, ipikit nyo po yung mata po ninyo, no? At mararamdaman nyo po sa sarili niyo na may momentum pa po talaga ang negosyo po nito. May momentum po siya talaga na yung momentum po kasi, no, parang pag tinulak mo kasi yung chip, no, hindi naman po basta-basta mamamatay yung momentum po niyan pag gumalaw na po yan. So parang ganun din po sa business. May momentum pa po yung negosyo niya na dire-diretso po siya nag-grow. At yun po ang nagugustuhan po natin. Kung kakalimutan nyo muna yung price action, yung negosyo lang po muna ang titingnan po ninyo, hindi po natin maikakaila. May momentum pa po talaga. At talagang yung evidences are showing na mag-grow at mag-grow pa rin po ang company nito. If not for a long time, at least in the next 2 years, 3 years, ayan, nag-expect pa rin po tayo ng growth sa company po na ito, no? Ayan. At makikita po natin, no, sa kanilang cash flow statement, no, na dire-diretso po kung titingnan po natin, no, yung kanilang investing cash flow, no, at ang kanilang capital expenditure, no, nasa negative po yan. So nakikita po talaga natin na talagang nag-i-invest at nag-i-invest po sila at gumagastos po talaga sila. And I think, no, ito po ay para to drive growth. At this is something na gustong-gusto po ng mga investor kasi, no, if you keep on investing sa company at medyo maganda naman po yung business, no, so we expect na may magandang growth na mangyayari po sa business. So at maganda po ang balance sheet po niya kung titingnan po natin, no? At mababa pa rin po ang utang niya considering po na nag-expand po siya, no? Mababa pa rin po ang utang niya. So we like it so much. Tingnan niyo lang naman po yung interest coverage, no? At 18, no? Ang taas po nito, no? Ayan, mataas na mataas po ito. So very, very healthy po, no? Ang kanilang balance sheet, ang kanilang financial position. Maliit ng utang, kayang-kayang bayaran ang interest ng mga utang. Wala tayong nakikitang problema, no? At ang business po niya, maganda naman, above average. Of course, hindi kasing ganda ng mga nakita natin kina GSMI, kina Keeper, pero this is still very, very good, no? Above average po, no? At maganda na po ito, At yung minsan kasi wala naman po ito sa, minsan nakikita natin yung numbers na ganyan, no? Pero minsan, nandun, may kinalaman pa rin po dito, no? Kung paano po ito, minamaximize ng management, no? Kung maganda nga yung negosyo mo, pero kung tutulog-tulog naman yung management, no? Yun, ganun po eh, no? Pero dito po nakikita natin, above average yung business at kinakapitalize po ng management, no? Na i-grow po talaga, no? At talagang gawan ng paraan na kain pa ng market share at i-grow ang company. So, ako po, no? Back then, no, 2 years ago, even I think last year, bumibili pa rin yata ako nito last year, no? It was an easy decision po talaga na mag-bet heavy sa stock po na to. Back then, 1.5 or 2.5 years ago, no, 25% po ito ng portfolio ko. At ngayon, naging 20 na lang po, no, ng portfolio at cost, no? Sa cost po. Kasi syempre, yung nadagdagan na po tayo ng pera na pinasok sa market at huminto na po kung bumili nito kasi medyo malaki na po yung allocation dito. So ngayon, around 20% po ito ng portfolio ko po at cost, no? Pero of course, at market value, around 30% na po siya kasi nga nag-jump po yung value po niya, no? So yun po siya. So it was an easy decision kasi maganda yung business, nag-grow yung business, maganda yung fundamentals ng business. It's very, very cheap. It's financially healthy. So wala tayong nakikitang reason kung bakit hindi tayo magbe-bet heavy. Minsan po kapag ang isang stock po ay turn around, yun, medyo mag-iisip-isip pa po tayo kung magbe-bet heavy tayo kung turn around. Kasi minsan yung turn around, minsan fake eh. Minsan magta-turn around na yung isang company. Minsan magre-recover na siya, tapos babagsak ulit. Isa may ganun po eh, no? Pero ito po nakita natin, it's just a company na maganda na growing and growing. It was an easy decision back then. So ayun na nga, no? Saan na ba tayo pupunta, Kalbo, no? Paikot-ikot ka. Ano na nga ang gagawin natin, no? Ito ba'y benta na o hold o ano ba, no? I believe po sa ngayon po sa valuation niya po ngayon, no? It still look very, very cheap. Ang PE ratio po niya ay nasa single digit pa rin po, no? Ito po ay projected po. Sa ano po ito sa Morningstar, no? I think this is projected earnings for the rest of 2024, no? Against yung price niya po ngayon, it still look very, very cheap na single ang PE ratio po niya, no? Ayan. At ang price to book around same lang po, no? We are paying for the book po niya, no? Same lang yung price niya sa book value po niya. So,
it still look very, very cheap kung ako po ang tatanungin. So kung ako tatanungin po, no, diretsahan na po ito. I think it's an easy decision po to hold pa rin po ngayon at 10 pesos and below. And kung hindi lang po ganun karami ang holdings ko dito, I would still consider buying it, no, kung hindi lang po ganun kalaki talaga yung position ko po. I would still consider buying po, no. For me, 10 pesos and below, it's an easy decision to hold this stock, no. Kasi malakas pa yung momentum niya, no. Again, ulit-ulitin ko, malakas pa yung momentum niya, expansion, revenue, income growth, no. At yung price po niya ay sumusunod po dun sa fundamentals na nangyayari po sa negosyo. At sa tingin ko lang po, pag pumalo na po ito ng mga 14 pesos, ganyan, 13, 14, 15, doon na po mag-uumbisang maging mahirap ang decision nito kung ibebenta or iti-trim or i-hold. Doon na po mag-uumpisa maghihirap ang kalooban natin ng kakaisip kung ano na ba gagawin natin sa stock na to. Pero at this price po na 9 pesos, madali pa po siyang decision na hold pa rin po tayo do. Sa akin lang po yun. Sa inyo, hindi ko po alam. No? Sa akin lang po. No? Kasi ako po, mas patient po talaga ako na investor. I'm willing to wait po talaga kasi curious ako. No? Curious ako ano ang mangyayari sa negosyo. Kasi ako po kasi, hindi lang po yung pera ang habol ko po. No? I'm a frustrated businessman. So gusto ko pong sinusundan ano nangyayari sa negosyo kasi minsan ini-imagine ko ako yung may-ari ng negosyo, nagpa-fantasy po ako. May ganyan po tayong fantasy, no? So, well, anyways, no? Pag ito po ay suswertehin at mag-aabot ito ng mga 20 sa future, kung suswertehin lang po, syempre bebenta ko to. Ano, bali? Profit is a profit. Profit is a profit na po kung suswertehin, no? Pero I think, no? Pag matagal pa po, siguro around 13, 14, 15 pesos, doon na po magiging mahirap na decision po ito, no? Pero yun, sa ngayon parang hold pa po ako dito, no? Ayan. So ikaw, anong masasabi mo? Ikaw na viewer ko. Ano po ang opinion mo? Ano ang gagawin mo? Ibebenta mo na ba ang hawak mong PPC? Meron ka ba? Ibebenta mo na ba? I-hold mo o trim ka na? Ayan, pa-comment naman po sa baba. At doon po sa hindi po nakapanood nung video ko po last year, nung una ko feature si PPC, panoorin niyo po yung feature ko, yung video ko po nito. Last year, ito po yung link, ililink ko po sa taas. Ayan, basahin niyo na lang po ang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwento tayo sa comment section sa baba. God bless po sa inyo. To God be the glory. Bye-bye.